Magandang umaga, Pilipinas. Balitang siyensya naman tayo. Madalas bang problema yung pagka-misplace ng iyong device? Tiyak na magugustuhan mo ang imbensyon kung saan hindi lang basta hawak kundi nasa katawan mo mismo ang control sa iyong gadgets. Yan nga yung konseptong isinapubliko ng MIT Medical Lab. Katuwang dyan, itong Microsoft at sa pamagitan nga ng mga temporary body tattoos. Gamit ang gold leaf na nilagyan ng microchips at tatlo ang pwedeng maging gamit ng iba't ibang disenyo. Unang-una, pwede mo lang i-control ang iyong cellphone mula rito. Maaari din namang magbago ng kulay ito, depende sa iyong mood at temperatura ng iyong katawan. At ang pinaka-nakamamangha, pwede mong itapat lamang ito sa isang device at mababasa na nito yung data na nasa loob ng tattoo. Pwede yung gamitin sa pag-purchase ng movie o kaya naman ay bus tickets. Umaabot lamang sa $175 o halos 8,000 pesos ang gasto sa pagbuo ng nasabing prototype habang wala pa namang anunsyo kung kailan ito magiging available sa publiko. Aabangan nga natin ang ganitong development na sinasabi nga fits all-in-one kasunod ng mga smartphone, smartwatch at iba't iba pang mga innovations. At katulad nga ng teknolohiya, mabilis din magbago yung lagay ng ating panahon. At para handa ka sa pagbabago nito, narito ang forecast ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon sa Metro Manila, gayon din sa may bahagi nitong Tuguegarao sa may Tagaytay, Legazpi at sa may Puerto Princesa, inaasahan pa rin natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Mas maulang panahon naman yung niiral dito sa may Lawag, Olongapo hanggang sa bahagi nitong Baguio City. Dito naman sa may bahagi nitong Visayas, inaasahan natin dyan itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin, magpapakita si Haring Araw pero may tsansa pa rin nung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Sa bahagi naman itong Mindanao, ganun din, good weather condition itong ating inaasahan sa mga susunod na oras. Dahil dyan yung temperatura bahagyang mataas, yan po ay nasa pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 35 degrees Celsius. Tulad nga ng ating nabanggit, mataas yan kaya naman stay hydrated sa ating mga kababayan. At sa puntong ito, para kompleto na yung ating weather forecast, check natin yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Sa City of Pines, inaasahan natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan. Ito nga yung magdudulot ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Bukod sa mga pag-ulan, paghandaan din natin yung malamig pa ring panahon, pagitan ng 16 yan hanggang sa 21 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, bukas inaasahan din natin itong maulap na kalangitan. Ito nga rin yung magdudulot pa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Dahil nga dyan yung temperatura natin mababa pa rin pagitan ng 25 hanggang sa 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman nitong Metro Cebu, dahil hindi ito inaabot ng epekto ng habagat sa susunod na 2 araw, magpapakita naman itong Haring Araw pero inaasahan pa rin natin na may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Gayunman pagsapit ng araw ng Sabado, inaasahan natin itong maulap na kalangitan na siyang magdadala ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa bahagi naman nitong Metro Davao, ganun din. In the next 2 days, inaasahan natin yung generally fair weather condition. Samantalahin nyo na itong pagkakataon para makapaglaba dahil pagsapit ng araw ng Sabado, posible yung mga pag-ulan. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City. Katulad nung panahong mararanasan sa bahagi ng Metro Davao, good weather condition in the next 2 days, pero pagsapit ng Sabado, posible yung mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. World News ating alamin sa aming pagbabalik.